ay isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ito ang ikalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa manghahasik. Lahat ng binabanggit ko sa chapter 13 ng Mateo ay naghahasik. Nandiyan yung parable of the sower, yung una. Ito ay, pangalawa, parable of the wheat and weeds. Susunod dito ay parable of the mustard seed and yeast. At sunod ay treasure, tapos yung lambat. Lahat yun ay pinakikilala na paghahasik. Kasi yung lambat ay inihasik sa dagat, nakahuli ng isda. Kaganda nito. Ano po, kaya sabi ko, walang sanang a-absent. Pero may mga bakante. Ano po, di na tayo babalik dito. Abangan nyo na lang sa YouTube to. Ano po, sana yung di nakasamba ay makita nila ang kahulugan nito dahil iniiba yung kwento nito. Tayo ay sanay sa context, sanay tayo sa historical background, sanay tayo sa talagang matinding pagsisiyasat sa abot ng ating makakaya. Kaya ito ay hindi sana pwedeng makalampas kasi parable ito dahil nga magulo ito. Ano po? So umpisahan po natin. Ito ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. Sa mga marunong magsaka sa probinsya, naiintindihan nila ang ibig sabihin niya. Yung picture na yan. Ano po? Yung mga sanay sa Manila, hindi nila magigets yan. Pero bibigyan natin ng magandang pagpapaliwanag sa abot ng ating makakaya. Ayan. Merong paggapas na nangyayari. Ginagapas sa kapanahunan ang palay dahil ito ay hinog na. So focus muna tayo dyan, makikita natin, merong mga damo. Ito ay parable of the wheat and weeds. Yun nga ang talinghaga ng trigo at damo. Magkasama sa isang lugar, kung inyong mapapansin. At ang mga damo ay buwisit sa palayan. Yan, siguro nagkakaroon na kayo ng idea, no? Kasi sinasabi ko. Dahil inaalis yan ng magsasaka. Yan ay kaagaw sa sustansya, sa lupa, sa space, nasasakal yung ibang palay kapag may mga damo na tumutubo. Kaya makikita nyo po, meron diyang mga scarecrow na tinatawag yung pantakot dun sa ibon, dahil isa din yan. Buti naman at gumagalaw. Ang hirap kaya maghahanap kung gumagalaw na yan. Ano po? Ang talinghaga tungkol sa mga hasik ay nagtuturo ng magandang pag-aani para sa mga binhing na laglag sa mabuting lupa. Tingnan muna natin yung summarize natin ng konti yung parable of the sower ng nakaraan. Kabaligtaran naman sa mga binhing namatay dahil nangalaglag sa masasamang uri ng lupa. Ito nga ang mga taong umalis sa pananampalataya, tinalo ng mga pagsubok sa buhay at nalibang sa mga kayamanan. Totoo yan. Pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, napakadaming pagsubok. Pagsubok sa asawa, pagsubok sa nanay, sa tatay, sa kapatid, kamag-anak. Patibayan to. Patibayan. Ang umayaw, talo. Ano? Gamitin ng puso at isipan. Ang apat na uri ng mga lupa ay sumisimbolo sa apat na uri ng mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. Kagaya ngayon, naglalahad tayo ng salita ng Diyos. Dapat, pag sinabi ng Bible, gawin. Gawin agad dahil utos ng Diyos yun eh. So, hinihahasik ko sa umagang ito ang mensahe ng Diyos. Hindi ko ito aralan po sa Bible ito. Kaya, yung apat na uri ng lupa na binabanggit dun sa nakaraan ay apat na uri ng mga tao na nakikinig ng salita ng Diyos. May matigas na puso. Ito yung mga ayaw sumunod. Ang dami-daming hinahanap sa usapin ng pananampalataya. Inuutusan mo magpabautismo, ayaw magpabautismo. Inuutos ng Bible na makinig ng mga salita ng Diyos, ayaw makinig, lumalayas. Mabatong puso na madaming alalahanin sa buhay. Rocky. Sabi, ang daming nakahalo dito, ang daming yung tanong. Binasa mo na yung sagot, may tanong pa rin. Yan. Matinik na puso na nag-aasam ng mga kayamanan. Ito yung matinik na nagsisimbol sa, sa tulis na nakapagpapagulo doon sa desisyon niya sa buhay. Pagka marami siyang
iniisip yung mga investment, future. Eh pag namatay naman ng tao, 6 feet under the ground, tapos na. Dami-daming iniisip. No? Kapaguran ng isip yan. At mabuting puso na namumunga ng mabuti. So sa madaling salita, eto yun. Yung apat na nakikinig na yan, yung hard soil na yan, hard heart, nilalarawan lang sa lupa. No? Kasi nga, nag-ahasik ng binhi. Paglalarawan, rocky soil, ayan sila, thorny at good soil. Apat na uri ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos, pero iba-iba ang interpretasyon. Kasama dyan sa sinasabi ng ating Panginoong Yesus, yung mga Pariseo at Saduceo. Kaya may tira na ganyan. Nung makita niya yung crowd, nandito pong mga tagapagturo ng kautusan. Yan, diyan siya ngayon babanat ng mga salita. Yan yung 4 types of soil. Yan, nalaglag sa pathway, sa rocky, sa thorny, at sa good soil, na iba't iba ang inilalarawan sa nakikinig na maraming problema. Yung nakikinig. Ang dami niyang parang duda. Yan sa Word of God. Para sa mga nakakalam ng agrikultura, ang lupa ay kailangang ayusin bago lagyan ng isang pananim. Nililinis, inaalisan ng damo upang magkaroon ng masaganang ani. Yan siya. Diba ganyan sa probinsya? Bakit ba hindi na lang isabog yung tanim? Ay, hindi pwede. Kasi maraming damo. Ang aanihin mo dyan, damo. Ang sasagap at tatanggap ng mga pataba, damo. Ay, nagkaksaya ka. Kaya nililinis. No? Yan, naglalagay ng pilapil. Yan yung tutungtungan ng magpa-power spray. Yan yung nilalagyan ng daan ng tubig para pag umulan, hindi masyadong matubig. No? Ganyan yung pag-aayos. Anong tawag niya? Contractor. Ano po? Yan. Pinagpapaguran yan para magkaroon ng isang magandang resulta. Masaganang ani. Ano po? Kaya nga kung wala yung magsasaka, ano kakainin natin? Styro. Nauubos na yung mga magsasaka ngayon. Lahat ang gusto maka-abroad. Mga anak. Wala nang magsasaka ngayon. Papatapusin kita. Pag nakatapos, nakatuwang mo na yung bukid. Nandun na, sa ibang bansa lahat. Wala nang magsasaka. Tingnan mo nga. Tumataas ngayon ang presyo ng bigas. Bakit? Nag-i-import tayo. Wala magsasaka Pilipinas. Kita niyo po? So ito ngayon yung napakagandang kanalabasan kapag ka naging maganda at naitanim sa mabuting o maayos na lupa ang isang halaman. O dati ang makikita